Hello and good afternoon mga kabandi. Ayan. Ang aking special, parang ano lang, biko, ang aking bilas. Kung dun sa mga hindi nakakaintindi kung ano ibig sabihin ng bilas, ang bilas ay yung asawa ng kapatid ng asawa mo. Okay? May kalalaki man o babae. Kasi yung bayaw or hitag, yun yung kapatid ng asawa mo. Pero kapag asawa ng kapatid ng asawa mo, bilas. And I am very fortunate naman na ay aking bilas. Ay, masasabi ka ba? It's my pleasure. Naiiyak ako. Ganda, no? Nandito kami saan tayo nandun? Sa Greenbelt 5. Greenbelt 5, ayan. So, dito kami, tuturo ako ng aking sisi. Ayun pala, oh. O, diba ito? Greenbelt, ayun. Yeah, Greenbelt 5. Tapos natuwa kami dito sa coach na to. So, papapicture daw kami dyan. Papakita namin picture namin dyan. Okay? So, walk muna tayo, girl. Walk. Ipakita mo yung raffles eh. Pakita natin. There. Sige. Yun. Ate Nini o Ate Abby, ayun yung raffles. O, dyan ka dati nag-OJT. Okay. Alala ko dyan kami nagkape ng pasyente ko. Sige lang. So, kumain ka. Guys. Sige, nakakain na. Ay, dalawa yung bit-bit mo. Sorry. Guys, busog na kami. Sige lang, te. Actually, busog na kami. Busog na kami kasi kakakain lang namin sa Shakey's. Tapos ano yung sinasabi mo tungkol dito? Actually, yung Zara, nirenovate yan. Hindi siya talaga dati. Itong building ba na to bago? Or Hindi naman siya bago. Dati, pero itong Zara na to, nirenovate yan. ginawa? Yes. Tapos, Ito ang presko. yes. Ito, ano lang din to. Bago lang din ito. Mukhang Korean yung nasa loob, ah. Look, oh. Gusto mo ba? Nasukin natin. Wala mo niyan sa kanila. Taken. Si Spell, joke. Oo, parang taken na tayo. Yan, maganda rito. Yes. Yes, I think. Hindi nang makakapihan. Siguro dito na parang sa patio. Yes. You want to, You want to sakay? Sa usa? Papasko na? Yan, no? I think, O siya, sinong pumutol ng ano? oo nga. Oo, putol yung pag na lumapit. Di ka nanunuwag. O yun, wala yung isa. Na ano nga siya. May kumuha na, politiko. I think it's not allowed ba? I don't know. Sure. Kasi security sila dito, te. Ano ka ba, te? Ang ganda, oh. Yes. Thank you. Sorry. Nakakahawa yung Sorry. Actually, dito kami minsan madalas magsimpa ng aking pasyente. Oh, Yes. walking din or No. Of course, we have a driver. hindi, I mean, pag yung kasama mo yung Kailangan mo mag-work yung exercise mo. hindi naman kasi nag-walk. Yes. Kailangan niya parang kasama yun sa therapy and kineme. Yes. Yung ganda ng puno, yun yung maganda sa ganito, yung Yes. kahit na dinidevelop mo yung place,
Nandiyan pa rin talaga yung mga puno. Ano? Yesterday. Ganda. Kasi ba dito? Ay, doon pa. Ay, may Las Flores pala dito. Ngayon ko, parang bago tong Las Flores na to. Ganda, oh. Kasi alam mo na, pag gusto kong makita ng ganitong lugar na may park pa, BGC. Yes. So, pwede pala rito. Yes. Parang sa BGC kasi ano na, no? Masyado ng crowded ba? True. Diba? Parang Ang mga unang panahon ng hindi pagaan. Hindi pagaan. Okay pa. Ngayon kasi parang crowded na siya. Parang gusto kong dalhin to sa bahay. Iuwi na mo na. Kunyari maraming moons. Iuwi mo na, te. Diba? Yan, pagsak sa'yo, okay na okay. Ang ganda. Diba? Kaya alam mo, pag pumupunta dito ang mga foreigners, Yes. sabi nila, hindi nila akalaing ganito kaganda ang Pilipinas. Maganda naman talaga ang Philippines. Oo. First, lahat naman ng lugar may mga downsides. Pero pag pinuntahan mo talaga yung magaganda rin namang places, no? Magaganda naman. Di rin naman sa patatalo. Of course naman. Look, may patubig dito. Let's see. Let's look. Look, see. Yan, man-made pond. Wow. Hey, may mga fish. Oh, may mga fish. Oo. Tapos may sirena. Ganito siya. Ano rin? Pero ang goal natin ngayon, makakita tayo ng kapihan. Pero parang okay dito, no? Parang okay Yeah. pa tayo dito. Okay, stop muna kami dito sa may fish pond. Nandito kami sa Greenbelt Tree. Tree ba to? Kanina pa. Greenbelt Tree. Oo, nasa tree na daw kami. Basta pag mga yan, yung mga rest, so mas maraming Sige, start natin dito yung ating chismisan. Kaya sabi ko kay Bilas, kay Zizi, ayaw nga pala, to formally introduce my sister at here. She's, can you, tell them your name? Hi, I'm Shenalyn Nahag. I'm 38 years old. Hindi halata, parang 37 and Maliit na bagay. And then, kid. O, diba? Imagine yun. meron na akong 16 years old. Talaga ba? Yes. Parang hindi ko alam ito. Oo, magsi-16 na sa AJ ngayon. Tapos si Sia, 8 years old. Ay, 38 na pala yun. Kasi plus 30. Kasi matanda yung kinakausap. Napaka-mature kasi. Oo. Tapos, dito ako nag-work sa Makati. She's a Makati girl. Yes. Makati, not Makati, okay? Iba yun. I'm a girl. You know about yourself. I'm a working mom. Yes. Mahirap, pero kakayanin. Go, go, go! Lahat naman kaya kapag nanay lahat kakayanin. Enrollment na naman. May question. Ilang taon ka nung nag-asawa? 21. Pares tayo. 21. Ay, yung susunod kong question, galing dyan. Palagay mo ba, okay? Sabihin mo sa akin yung advantages or disadvantages ng pag-aasawa ng maaga. Kasi sa totoo lang, yung mga millennial and Gen Z, hindi nila iisipin tama yung edad na yun to be married. Kasi di ba? Parang kailangan muna, career. Sila ganun eh. So, sa'yo, ano sa tingin mo? Kanya-kanya kasi tayo ng para sa akin kanya-kanya tayo ng desisyon. Kasi ako, working na rin naman ako nung nag-asawa ako kasi 21 eh. Tapos, nakatapos na rin kasi. naman ako. So, tsaka, yung time na nun, 21, marrying age mo na rin naman yun. So, sa akin, okay lang. Okay na yun. Okay na yun. Hindi, kaya nga, nasa tao rin kasi yun eh. Nasa tao kung gusto mo ng magpakasal, ganyan. So, para sa akin, Okay lang. okay lang. Tsaka depende nga rin kasi yun sa tao. Ano bang ibig mo sabihin depende? If ready? Paano mo magsabi ko ready na?
at that age. Kasi, hello, yung napangasawa ko na, Diyos ko, alam mo, ready, 32 na si Jun, 11 years ang gap namin. Yung bayaw ko, ng asawa ko. So, 11 years ang gap namin. Oo. So, parang ako nung nakilala ko siya, parang nasabi ko, ay, siya na talaga. Kahit 21 pa lang ba? 21 pa lang ako noon. Kasi, If I may ask, ganun yung, ask, pang ilan mo na siyang boyfriend? wait lang. Hindi naman. Pamilang ko ba siya? Parang pang-apat ata. Ganun. Talaga sinabi mo yan dito pang-apat pa lima. At that age. So, naiisip ko na, pwede nga siya na, no? Oo, kasi tsaka sa kanya ko talaga naramdaman. Hindi talaga, Magaling na kasi mag-alaga. talagang matured na siya. Baby ka. Oo, hindi kagaya ng mga nakaiba kong nakarelasyon na parang hindi pa sila rin. Oo, parang ano pa lang, Oo. try din. Kasi siya talaga, matured na kasi siya. Tuloy natin yung ating kwentuhan. Yan, mas maganda yung ano dito kasi yung puro mukha na lang Yes. nakikita. So, yung sabi mo kasi kanina, nasa tao yung depende. Depende naman, ikaw. Kasi 21 din ako noon. Actually, 21 din ako nagkaanak eh. Oo. For me, unahin ko yung mga sinasabi nilang disadvantages. Na, hindi mo na-explore yung pagiging single, no? Yung parang, okay, pagka-graduate mo ng college, parang yun agad. Although nagtrabaho din naman ako noon sa summer. Kasi parang pangarap ko talaga maging housewife. Oh, wala, hindi ko pa iniisip makakapag-asawa agad. Kaya lang kami kasi ni Kuya Ton mo, 2 years and 7 months na kami nung magpakasal kami. So, magti 3 years na rin naman kami. Nung magkakilala kami nung ikasal. For me, okay yun. Maaga ko lang kasi siyang nakilala 18 ako eh. So, ang disadvantage, sabi ko nga sa'yo, kapag ka ganung edad, hindi, katulad ko, taong bahay ako eh. School, bahay, hindi talaga ako yung, mawala lang ako ng higit sa oras ng school, sinusundo na ako. Kasama pa lolo ko. Walang party-party. Yung mga bailehan nga, kung tawagin, yung pagpiesta may pasayaw, bawal. Hindi kasi ako nung high school kasi ako, naranasan ko yan mag-party. Parang na-enjoy ko eh. Kasi magkaiba yung era natin. That Was, sa akin kasi 90s, early 90s. Kaya nung nabuntis na rin ako noon, parang sa akin, hindi yun naging sagabal na ay, kung parang alam mo yung matatali ka. Hindi. Kasi nga, parang na-enjoy ko naman ng kabataan ko eh. Ako naman, Diba? hanggang 21, syempre nasa magulang ako. Wala talagang hindi naman ako nakitira sa iba, hindi ako nag-board ng ang place. Basta talagang sa ano lang ako, pamilya. And then yun na nga, nakapag-asawa bigla. Pagkatapos ko talaga ng college yung asawa ko. Yun. Pero sabi ko nga, kasi kung di naman ako nag-asawa, hindi ko mararating yung Hindi mo naman nagiging lang ng porket nag-asawa ka. Yung parang yung career mo may stop na sa ganito. Hindi Iba rin kasi ugali ko, be. Ang ugali ko, kasi di ba nagbuntis din agad ako noon. 3 years after, mula ng pagbubuntis, kailangan 3 years old na yung anak ko bago ako mag-start na mag-work uli. So, parang ganun, sa 3 anak ko nangyari yun na, pagka 3 years old na, mag-work ako. Nakakapagtaka naman kung kailan ako may work, tsaka ka naman mabubuntis. nagbubuntis na naman ako. Ewan ko, baka style yun ni husband. Parang Papanatili ako sa bahay. So, after 4 years na, yung bunso ko, yung panganay ko 4 years na, second baby naman ako. After noon, 5 years, nag-third baby naman ako. So, in a span of 10 years, 21 na ako nag-asawa, 31, at the age of 31, 3 na anak ko, and I stopped there. Ilang taon mo yung sinini? 30 na, sinini ko. Tapos yung pangalawa is 26 and then si bunso is 21. So, kung isipin mo, ang aga ko, yung iba 31 pa lang nag-aasawa. Or nag-asawa na sila at the age of 28 pero hindi mo na nag-aanak. But me, talagang yung 10 years na yun,
baby, yung mga, sabi ko, sige, tapusin ko muna yung pag-aanak. So, bunso na, after 3 years, saka ako nag-start. Nung talagang natutukan ko na yung career ko. So, ano yung disadvantage? Hindi mo na-explore yung pagka-single mo, tapos naging mom agad ako. Then, laging puro muna sila, puro family, asawa, anak. So, hindi mo naharap yung tinapos mo. Tapos ako Oo. yung sabi ng mama ko na, kailangan mo pa rin siyang gamitin kahit sabi mo na ano naman kayo, provide naman kayo, kaya naman, pero sayang naman yung inaral kung hindi magagamit. Totoo. So, that was Tayo naman kasi nagamit naman natin, hindi naman tayo nasa bahay. noon nga di ba laging paputol-putol yung Sa bagay. career ko. Ano pa ba? At tingin ko, yun, yung medyo hindi ka ganun ka mature pa. Kasi hindi naman ako napahiwalay sa magulang eh. Nahiwalay ako nung nag-asawa. So, hindi ako ganun ka, kung tawagin ay, hindi yung tulad ng mga anak ko na naging independent muna. Oo. From family, bahay namin, kinuha ako ng napangasawa ko. So, yung transition, nahirapan ako. Nahirapan talaga ako. Yan, yun yung mga disadvantages. But, ikaw, magkwento ka ng mga advantages ng maagang pag-aasawa. Siyempre, kasi yung kagaya ngayon, yung mga anak ko parang mga barkada Ako, ko. malalaki na. Di ba, tsaka hindi, mas, ano tawag dito, mas nakaka-connect ako sa, kagaya kay AJ, di ba? Yung age gap, hindi sobra. Oo, hindi. Kasi mas nakaka-connect ako sa kanya. Lalo na, di ba, pag may, kunyari sa love life, mas napapayuhan ko siya. Hindi kagaya, ewan ko lang ha, Iba kasi magulang natin noon, hindi kasi open natin. Parang may boundary lagi. kunyari kung nag-asawa ako siguro ng baka late na baka Iba rin. iba rin eh na baka mas mahigpit ako Oo. kay AJ na, ay wag ka muna mag-crush. Ganyan. Hindi, si AJ hinahayaan ko lang kasi yun nga, mas nakaka-connect ako sa kanya na mas nakakapagpayo ako ng mas maganda kasi pinagdaanan ko eh. Tsaka tingin mo yung gap ninyo, hindi ganun ka na parang nasasakyan mo pa kung ano yung trip ng mga bata. Ngayon, di ba, mas millennial pala, ganyan siya. Alpa na sila eh. Sila Jody. Ibig sabihin, mas nasasakyan ko siya, mas nakaka-connect ako sa kanya. Sa akin yun ang advantage. Ano pa ba? Yun yung advantage mo. Ako rin. Ang una din for me, kumbaga at this age, Di ba nasasakyan mo pa rin sila? yes. At saka, di ba, ano na, golden lady na ako. Pero, 1 year na lang, tapos na yung bunso namin. Ayun nga. So, ibig sabihin, hindi kailangan hukluban na kami. Nagpapaaral pa kami. Kahit pa sabihin natin noon, sabi nila, disadvantage, patong-patong yung bata ka pa, dami mo ng problema, nagpapaaral ka. Pero nagdaan na yun. So, ngayon, I can say na mas maluwag yung sitwasyon ko ngayon. Ikaw, oo. Lalo na yung mga anak ko wala na sa amin. Si Bunso, oo nga at kami pa rin ang sagot pero malayo sa amin. Alam mo yun yung mga nanonood sa akin. So kami lang basically, kami lang ni husband sa bahay plus ang aming mga 4 babies. So kahit saan pumunta, sabihin ko lang pa, punta ako sa ganun. Oh, mas free ka na rin. Mas free ka na ngayon. Yes. Tapos yung anong gusto mo, kung anong trip mo, parang mas madali. Not like yung iba, nag-start ka, let's say, ng 22, 24. Doon ka na, parang saka pa lang yung anak mo, lalayo ng ano. True. Yun yung advantage. Tsaka pag kinausap mo na sila, kami at this age of mine, tapos yung mga anak ko, dumaan na sa love life. Yeah, yung mga naging love life. Hindi ka ng payo. Parang, Totoo naman yun. although, kasi siguro depende sa atin, naging very open tayo sa mga anak. Kaya sila nakapag-open sa atin. Kaya, parang for me, kung sobra yung age gap, parang kami ng mama ko dati. Although, si mama tsaka ako, parang 21 years lang din difference sa amin ni mama. Oo. Pero kasi iba yung culture noon. Din sa parents ko, hindi, parang pag nagkakajowa ako, tago eh. Kasi hindi ka makapag sabi agad kasi parang naiiyak ka, tapos parang na-judge ka agad na gano'n. O baka pigilan, i-restrict, diba? At least ngayon, Tayo, mas basta alam nila yung nag-guide natin. yun nga. Diba? Yun yung
pinakagusto ko yung at this age of mine, isipin ko na yung sarili ko. Actually, hindi lang ako nag-iisip sa sarili ko, pati mga anak ko. Iniisip ako, baligtad. Pinapagalitan ko dati yung mga yun. Ikaw nang pinapagalit. Pinagsasabihan ko dati yung mga yun. Binabawalan ko. Ikaw nang pinapagalit. Pinapagalitan ako, binabawalan ako, binabantayan ako, pinapaalalahanan ako. Mama, ganito, ganito, ganyan. So, hindi ako napipikon kasi Okay hindi naman nila yung sasabihin or gagawin kung hindi nila iniisip na gusto nila magtagal, no? Yung mga plans. So, ayun pa. Ano pa mga advantages? Iniisip ko, sabi ko, ang dami. Advantages. Ako sabihin nilang yabang ko, hindi ako nagpagkakamalang nanay sa school ng mga anak ko. Ano hindi? Yan yung ibig sabihin. Dahil maaga kang nag-anak, bawi agad. Kumbaga, ano agad? Or dahil talagang pitit ka, talagang sexy ka talaga. Kasi, ayan, kinalabutan tuloy ako. Kasi ako, every time mag-aanak, feeling ko, nadadagdagan yung timbang ko. Tapos, siguro dahil na rin sa lahi din. So, that's it. Siguro nga, sa amin kasi lahi namin hindi talaga kami tabain. Sabi ko, okay na ako, so cute. Oo. Hindi ba? Yung ano pa bang advantage? Kaya pa nating mag-work, kaya yun, wala nang dumidepende sa atin. Makakapag-work tayo para sa sarili. Yung sa'yo kasi talagang malalaki. Sa akin, may 8 years old pa ako eh. Oo. Pero, tsaka nasasakyan mo sila, mga TikTok. Tsaka hindi yung mga anak ko, di ba matatalino naman kasi sila eh, kaya hindi, basta hindi sila mahirap, anong word doon? Kakaintindi talaga sila eh. Hindi mahirap palakihin, hindi mahirap gabayan. Gabayan totoo. Diba kasi may mga bata parang to think lalaki yung panganay mo. Sa age Pero babae, yun. I can say, siguro kaya mas naging madali for me, puro babae. Oo. Yung mga sariling disiplina. Or sabi naman nila, hindi, depende yan sa pagpapalaki. Kasi may mga kahit babae. Well, sa tingin ko naman, pero totoo. pero ako ay hindi ko binibigyan ng malaking credit yung sarili ko kung bakit ganyan ka-aalos yung mga anak ko. Sa inyo din, kasi di ba nasa magulang? Oo. Totoo rin naman yun. Yung nangyari sa buhay kasi nila, sila yun. At natutuwa ako na part pa din yung kayo. Yun yung sabi nila. Hindi ko na siguro maamin sa sarili ko na. Pero sabi nga nila, hindi naman yun mag-iisip ng ganun kung hindi nyo nabigay ng ganung value. Totoo naman yun. Tsaka yun, yes. Totoo naman yun, te. Totoo talaga yun. Minsan talaga pag nasa magulang, di ba sabi nga sa bahay, di ba the family is the basic unit of life. Oo. Di ba and values. Di ba sa Huwag mo isisi sa school, huwag mo isisi sa family talaga nag-uumpisa ang lahat. Kasi ang mga bata, hindi sila pag binigay mo talaga yung tamang pagmamahal at pag-aaruga, hindi nila hanapin yan sa labas eh. Naniniwala ka doon. Tsaka dala-dala nila. Naniniwala ako doon. Kasi ako may mga kakilala ko, ayoko nang anuhin. Kasi may mga kakilala ko na hindi kasi naibigay ng parents yung tamang pagmamahal at pag-aaruga. Kaya naganap sa iba. Kaya parang napariwara. Okay. Totoo yun. Ay, iba sobra naman. Sobra nilang parang gusto nilang nasasakal baga. So sabi nga parang yung buhangin yan eh. Pag ang nilagay mo yung buhangin, pag masyadong hinigpitan mo, lumalabas yan kahit sa panong paraan. Pag niluwagan mo masyado, ganun din. Pero yung tama lang. Yung tama lang yung hawak mo, yung luwag, yung ipag-higpit. Mga magulang kasi na anong tawag doon, yung parang lahat nila, kunyari, yung, di ba, nape-pressure masyado yung anak nila. Or, anong tawag doon, yung, parang, bakit nape-pressure? Pressure saan? Peer diba, or society? Parang ganun yung may mga may mga kakilala ko na masyadong pinipressure ng magulang. So, pinipressure ng magulang yung anak to be something like this, yung mga achievements. Achievement na dapat ganito ka. Yung na-i-compare kasi sila sa iyo. Parang gano'n. So ako naman kay AJ naman, hindi naman ako AJ, kung ano lang yung kaya mo, hindi. True. Hindi naman
Okay lang kahit kung hindi ka magka-honor. Basta, Pero eventually, kahit ganun, di ba? Kahit ako ganun din. Kung ano lang. Pero sila pa yung sila, di ba? magugulat ka kung anong kaya nila ibigay, ano? Di ba ang dami kasi ngayong mga kabataan, di ba? Dahil sa pressure sa Aral nila. Ako yung mga student ko, may ganun. Parang, hindi nila matanggap na ganito lang kasi ang in-expect sa kanila ganun. ayun nga ang mahirap. Nagkakaroon tuloy sila ng mental health problem kasi Yun na. Yung pressure. Iba nagsusuicide. yun na nga ang ano. Kaya ako very open ako sa mga bata na lagi yun, kahit sa pag-opening ng class, Oo. magkakaroon syempre tayo ng orientation. Sinasabi ko sa mga bata na kami yung second parent nyo. Parent nyo kami sa school. Lalo na pag-advisor ka. If ever anak may something like that, ganito, pwede si ma'am Sana nga dapat sabihan. lahat ganun ng teacher. May mga instances na talagang even yung pag-open nila na dapat sila ay bye. Alam mo yun, may iba pala silang they are ano pala sa LGBT pala, ganyan. Pero I accept them ng buong buo. Kasi, di ba, dapat naman kahit naman mangyari sa anak ko yung matatanggap ko pa rin ng buo. So, ayun, tuloy natin ang ating chikahan. Ano, ito, Starbucks. Tapos, sa labas tayo? Kung may labas? Kung may labas yan. Okay. Let's go. Parang ang lang. Umalis kami sa aming pwesto kanina and pasok kami dito sa Starbucks. San gusto? Ano? Saan Pwede tayo? naman. Pero parang mas Pwede na dyan? Pwede, kaya lang parang ang lamig man. Labas tayo pag sobrang lamig. Doon tayo sa may parang... Actually, okay na dito sa amin. Nandun tayo. Nandun dito na lang tayo. Dyan lang. Dito. Parang ang lamig. Kung nalamigan ka, pwede tayo sa labas. Kasi baka mamaya, lamig ka na rito. Nagkakatunay. Tingin mo. Hindi, pag nalamigan tayo, pwede tayo lumipat sa labas. Sige. Na tayo. Ano kaya itong bus ko nito? Nandito kami sa Starbucks. Greenbelt, ano to ba? Greenbelt tree. Ganda pala dito. It's already 11 p.m. Ganda talaga rito. Oh. Ang ganda oh. Oh, diba? Diba? So at least na-explore natin ng kahit saglit lang ang Greenbelt. Kaya lang, baka, pero hindi pa ganito ka, hindi ko naikot siguro. Tapos, ilan lang napasok kong store dito. Meron din silang mga alaga pala dito, no? Parang BGC. Ano na renovate? Oo, bago na. So, dito tayo lalabas eh. Oo nga. Diyan tayo galing. Kaya gandaan ako. Parang, ang ganda kasi ng place. Totoo yung sinabi ng vlogger na napapanood ko. Na kapag yung place, parang mas maganda siya pag hindi masyadong matao. Kasi minsan kahit Crowded na. oo, kahit maganda pero ang dami-daming tao, parang hindi mo ma-feel yung yung ganda ng lugar kasi ang dami mong nakikita, magulo. Pero pag ganyan, kayo lang, chika. So, ayun po. O nga, uwi ko na to. Ang laki yan. Kasya ka dyan pag binilot kita.
Di ba nagsara na yung Greenbelt? Kasabay tayong uuwi. So, ako ay mag-grab na lang. For the week. Nakakaya naman bakit parang umikot tayo? Parang doon din ang bagsak natin, girl. Doon naman pala tayo galing sa kabilang yun. Baka dito tayo lalabas. Pero chumika tayo dito. Nilolok mo ba ako, girl? Umikot lang tayo. So, doon tayo dapat. Dito tayo. Kasi dito tayo galing. So ba tayo umikot? Sumunod ka kasi sa kanila eh. So, ayan. Hanap tayo ng exit. Then, mag-iwalay na lang kami ng aking Zizi. Oo, kaya tayo lumiko kasi sarado na. Baka doon dapat tayo lumabas sa kabilang yun. Pwede naman. O, diba? Nandito ka pa lang sa bansa mo, naliligaw ka na, tapos balak pa nating maglakwatsa sa ibang bansa. Ayun. Thank you. Kasi nakakontact lens ako, tapos nakaano pa yung mata ko. So, parang dami. Alam mo, may kamukha kang vlogger. Si Hazel King. Oo. Nasa na siya, nag-work siya sa Korea. Hindi, ngayon ko nabibideo na naglalakad tayo. Huwag ka lang malalaglag dyan or ako. Kasi, okay lang. Nakatingin ako. Ayan. Lalakarin namin here from Greenbelt 5. Lakad kami papunta sa condo. Wow. Alam mo, doon sa street namin na yun, sa Perin. Daming mga... Tawid na tayo. Basta doon na nagkakape-kape. Sa juices dyan minsan tumatambay sina Surami. Ba't hindi mo naman kasi ako niyayaya? Doon kita po, ang dami-dami laging tao. Ang daming mga, yung mga alam mo mga mayayaman ng mga bata na mga nagpipicture-picture. Alam mo, dapat habang nag-aano ka na, pangalan ito? Nagbubuk? Nagbubuk ka na. Doon na nga ako magbubuk sa pwesto mo. Kasi kung saan yung pin, doon ako. Oo, okay lang. 7 Shangri-La Tower, Perez Street. Alam na nila address mo. Dito na ako, Makati na ako, diba? Hindi ko ba nakwento sa'yo? Dito ka na bumuboto. Dito na ako bumuboto. Dito naglalakad na kami papunta nga sa condo ng aking bilas. So, chika-chika lang kami here. Hindi mo pag mo dito, diba? Kaya yung condo nila dito, mahal ang sino dito kasi. Ang ganda ng place. Maganda talaga. Ay, may innings dito or sarado na or bubuksan. Parang ang daming innings na nagsasara. Kasi may innings sa SM North. Favorite namin nila mama kahit nung nabubuhay pa siya. Sarado na. Oo, wala na rin. Dito, itong restaurant, mahal-mahal dito. Ano ba yan? Mom and Teen. Ano ba namang Mahal dyan. parang di ko naman kilala? Uy, pero mga mayayaman akong tayo dyan. Bakit? Pag kumain tayo, mayaman na rin ba tayo? Puti. Pero hindi ako mag-ano na. Magkano ba ang isang andyan dyan? Mahal ang dyan. Ako dito. Hala ko naman to, chapel, oh. Yun ang condo na. Oh! That's the Shangri-La Tower. Ano siya na, Shangri-La. Oh! Okay. Ano niya. Ano man ang masabi doon. Kaya nga nung nag-ano tayo, di ba? Kuya to, nakarating na dito. Nakwento ko Oo sa nga. Kuya to. Di ba nga yun yung... Computer. Kumusta ang pangalan? The Shang Grand Tower. Yan. Okay, bongga. Tapos, so dito na ako kaya lang